manalo ng libo-libo. Mag-send na ng entries sa Win Mo Kapuso. Nagbabalik ang unang balita, mga iga seguridad sa paligid ng kulungan ng suspect sa pagsabog sa Tacorong Sultan Kudarat. Lalo pang hinigpitan ng mga otoridad. Meron daw kasing report na may mga grupong nagpaplanong itakas ang suspect. Narito ang report ni Cedric Castillo. Sa pagkakaalam daw ng mga sakay ng elf truck na ito, sako-sakong palay lamang ang dala nilang kargamento. Pero nang ma-inspeksyon sa isang checkpoint ng Philippine Marines sa Esteros Bridge, Cotabato City, 2 set ng rocket-propelled grenade at cellphone na may kasamang charger ang lumantad sa mga sundalo. Arestado ang 3 sakay ng truck, pero iginiit nila na maghahatid lang sila ng palay sa Marawi City. Wala raw silang kamalay-malay na may bit-bit na pala silang armas. Matapos nito, agad nagpulong ang Task Force Elected Government Official o EGO na siyang may hawak sa investigasyon ng Tacorong car bombing sa Sultan Kudarat noong 1 linggo. Inaalam na ng task force kung may kinalaman ang pinakahuling na-retrieve na mga pasabog sa Region 12 sa pagbomba sa convoy ni Maguindanao Governor Toto Mangudadatu. Well, kasi ongoing pa yung case build-up namin, ano, at least kung ano yan, makikita namin yung mga personalities na alleged. If the evidence so warrant in their participation in the Tacorong explosion, so they will be included. Nananatiling mahigpit ang security sa selda ng nakadetain na primary suspect na si Dato Karim Masdal. Sa labas ng Tacorong City Police Station, gwardyado ng armadong mga pulis ang magkabilang panig ng highway. Maging ang mga sibilyan, pinakikiusapang huwag maglagi sa lugar. Nakatanggap kasi ng intelligence report ang PNP na may mga grupo raw na balak isalba si Masdal mula sa piitan o di kaya'y tuluyan na raw itong iligpit. We anticipated yung mga informations na darating ng ganyan, but the PNP is always prepared, no? As far as security deployment is concerned, to protect the safety of the arrested accused na nandito sa aming custody sa PNP. Ang litrato naman ng pinaniniwalaang suspect na si J.R. Reyes ay pinadala na sa PNP Davao City kung saan nabili ang ginamit na car bomb. Para sa unang balita, Cedric Castillo reporting. Kauna-unahang surface combat ship ng Pilipinas na BRP Gregorio del Pilar, ibinida ng Philippine Navy at ni Pangulong Noynoy Aquino. Kahit na pinaglumaan pa ng Amerika, bahasan pa rin naman daw ang barko para depensahan ang teritoryo ng bansa. Narito ang report ni Mark Salazar. Sa pagdaong ng BRP Gregorio del Pilar sa Pier 13, taas noo ang Philippine Navy at ang kanilang Commander-in-Chief, si Pangulong Noynoy Aquino. Proud na proud ako, proud na proud. Hindi na pwedeng maliitin ang Pilipinas. Kayang-kaya na ng Philippine Navy. Sagisag ang modernong barkong ito sa kahandaan nating pangalagaan, bantayan at kung kinakailangan, ipagtanggol ang interes at kapakanan ng ating bayan. Tiningala rin ng lahat ang pakitang gilas ng air support ng BRP Gregorio del Pilar, 3 British Normandy Islander at 2 Russian Cessna fighter. May mga napaluhang pamilya ng Navy, dala ng karangalan at pananabik sa mga sailor na 6 na buwang nawala para sunduin ang barko sa California, USA. Ito ang kauna-unahan nating Hamilton-type surface combat ship. Malaking bahagya sa mga patrol boat na meron tayo. 378 feet ang haba, 30 araw pwede sa laot ng walang refuel, at 14,000 nautical miles ang kayang ilayag palayo sa karagatan. Second hand na ito at libreng ibinigay sa atin ng Amerika. Biyaya ng ating Mutual Defense Treaty sa kanila. The Philippines is a treaty ally. It is a strategic ally and we will continue to align ourselves with the Philippines. Pero kailangan pang gastusan ng Pilipinas ng 450 million pesos ang training ng Navy na gagamit nito. Kailangan ding bihisan ng barko para magmukhang bago. 46 years old na ang BRP Gregorio del Pilar. CGC Hamilton ang pangalan nito sa Amerika nung nakaserbisyo pa. Decommissioned na kasi ito. Pero sabi nga ni Pinoy sa kanyang talumpati,
Pinangalanan itong Gregorio del Pilar na simbolo ng ginawa ng batang general ng Pasong Tirad na lumaban sa 500 kawal habang 6 na pulang ang kanya. Nasawi man ang mga Pilipinong kawal, nagtagumpay sila sa kanilang misyon na mailayo at mapatakas si General Aguinaldo. Sa bansang pinalilibutan ng tubig gaya ng Pilipinas, pagdepensa sa karagatan ang isa sa mga dapat gawing pangunahing prioridad. Kaya ayon sa Pangulo, pinag-iisipan ng Philippine Navy ang pagpapalawak sa mga asset nito. So, submarines is being studied by our Navy, whether or not practical, whether or not it meets our needs. Para sa unang balita, Mark Salazar reporting. Ang kahalagahan ng BRP Gregorio del Pilar sa External Defense Operation, bubusisiin natin mamaya kasama isang eksperto sa talakayan with Igan. Temporary restraining order inilabas ng Korte Suprema laban sa paglagay kay dating First Gentleman Mike Arroyo sa watch list ng Bureau of Immigration. Unanimous po ang naging desisyon ng mga maestrado dahil wala namang nakasampang kaso laban kay Attorney Arroyo. Ikinatuwa ng mga Arroyo ang inilabas na TRO. Pero si Justice Secretary Laila De Lima dismayado sa desisyon. Nakahanda raw si De Lima na ipaliwanag sa Korte ang kapangyarihan ng kalihim ng DOJ na maglabas ng watch list order. Naghain naman ng petition for habeas corpus ang asawa ni Rowena Del Rosario sa Court of Appeals. Si Del Rosario ang dating bookkeeper ng LTA Incorporated na pagmamayari ng mga Arroyo na na-cite for contempt sa pagdinig sa Senado. Hindi kasi nakontento sa kanyang sagot ang mga senador. Iginiit ni Del Rosario na si Congressman Iggy Arroyo at hindi raw si dating First Gentleman Mike Arroyo ang nag-utos na bayaran ang umano'y pagrenta sa mga chopper na kalaunay ibinenta sa PNP. Hiniling ng kampo ni Del Rosario na palayain na siya dahil hindi umano legal ang pagdedetain sa kanya. Dalawang suspect sa pagnanakaw na aresto sa Pasay sa tulong ng CCTV. Sunog sa isang gusali sa China, 14 ang patay. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita. Hi, I'm Hunter.